natin ating banal na kasulatan dito po sa sulat ni Paul dito sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Pilipos, kabanatang 3 mula po talatang 12 hanggang 14. Sundan niyo lamang po, magpatuloy tungo doon sa hangganan. Yun ho ang pamagat. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay lamang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. At kung hindi ganito ang iyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, muli po kami nagpapasalamat sa panibagong taon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. At sa aming pagsisimula ay nais po naming magsimula sa iyo, Panginoon. Kung meron po kaming dapat pagsimulan, Panginoon, ay wala pong iba kundi po kayo. At hayaan mo sa magang ito ay linisin mo kami, Panginoon, sa lahat din po namin mga naging karumihan. Ano man Diyos ang aming mga naging pagkakasala sa iyo ay patawarin niyo po kami. At alang-alang sa iyong habag sa amin, patuloy na kayo'y mangusap sa magitan ng mga salitang ito at magbigay sa amin, mag-akay sa amin tungo sa aming maglapit ng aming pong relasyon sa iyo at gayon din ang aming pong hamon na ito. Magbigay mo naman itong hamon sa amin upang patuloy po kaming sumulong sa aming paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Ito po, minsan pang aming panalangin, kalakip Lord na aming pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. So nais kong mensahe po ng Diyos sa bagong taon na ito na may pamagat na press on. Sabihin ho natin, press on. Parang preso ha. So, gaya natin na nabanggit, no? Kung meron man doon tayo dapat pagsimulan sa bagong taong pong nito, na may nagawa ng Diyos sa atin, ay walang pili ba kundi ang Diyos. Amin po ba? Mas mainam ho na tayo po ay magsimula sa tama nang sa gayon ay patuloy, no? Sa proseso nito ay tumungo tayo doon sa pagtatapos ng tama rin naman, no? Yung atin mga pagpili. So, gayon pa man, no? Yung bagong taon ay meron pong laging hamon sa atin, ano? Lalo na po sa ating mga hangarin, sa ating mga ambisyon, sa ating mga pangarap, sa ating mga layunin po sa buhay. Meron nga po isang lalaki nagtanong sa isang kabataan na kung ano ba ang kanyang hangarin sa buhay. Ang sabi nitong kabataan ito, simple lang naman ng aking hangarin. Ako yung makatapos ng aking pag-aaral. Pagkatapos nun, siguro, nung ako'y tapos ng isang kurso, madali ako mapapasok sa trabaho. Pagkatapos nun, siyempre magsisikap po ako nang sa gayon, ako'y makaipon ng marami. Nang sa gayon, yung pong aking plano na magkaroon ng sariling lupa't bahay, aking pong makamtan. Sabi niya gano'n. Pagkatapos nun, ay siguro, kung ako'y establish na sa buhay, siguro mag-aasawa na ako ng mga pagkakataon na yon. Pagkatapos nun, siyempre, hula-hula akong magsisika para sa aking pamilya. Nang sa gayon, mabuhay ko yung aking pamilya ng masagana, maluwag sa buhay, at meron hong nakalaan para po doon sa aming inaharap. Ano pa, pagkatapos nun? Siguro, siyempre, pag-aaralin ko po yung aking mga anak doon sa mga eksklusibong pangaparalan. No? At sa gayon, nang sila man ay makatapos, meron ho silang magandang kinabukasan. Pagkatapos nun, siguro isip niya na mag-aasawa yung mga anak niya. Pagkatapos nun, siguro mag-aasawa na rin yun, magkakaroon ng pamilya, yung aking pong mga anak. No, at sa ganon maiiwan na lang ho siguro kami mag-asawa. Anong plano mo pagkatapos noon? So, haba, di matapos-tapos. Di ba? Pero sabi niya,
siguro, habang iniisip niya, siguro, nung mga ano na yun, yamang kaming dalawa na lamang maiiwang mag-asawa, siguro baka bumili na lang kami ng maliit na lupa sa probinsya. Baka doon na lang namin gugulin yung aming buhay sa amin hong retirement o sa aming pagtanda. O pagkatapos nun, naisip na niya, ang kasunod doon, kamatayan na di ba? Mamamatay na sila, no? So, hindi siya nakasagot, no? Dahil yung doon tumuldok, yung kanyang pag-iisip tungkol doon sa pagkatapos na sila ay naroon na sa katandaan at ang kasunod po noon ay ang kamatayan. Okay? Amin po. Hindi ko masarap mangarap, no? Tulad nung kabataan na yon na marahil hindi no ang ating mga hangarin sa buhay na magkaroon tayo ng masagana at maayos na buhay at pamumuhay, tayo man ay humantong doon sa pagtatatag ng ating pong pamilya. No? Kung tayo man sa ngayon ay marami po tayong mga hangarin at ambisyon sa buhay, ay hindi mo masama yun. Diba? Tanungin mo hikatabi mo, ano ba ang pangarap mo? Pangarap mo ba sa taong ito, mag-asawa ka na? Pangarap mo ba sa taon na ito ay ikaw ay so ano ang nakikita mo sa taong ito para sa iyo? Siguro hindi nung naalala kong tanong nung minsan nagkaroon ng gawain ng mga kabataan dito, no? O yung young professional yata, ano? Naalala ko doon ay sa kwento ay ang isa sa mga naging mahalagang tanong sa bawat isa, kung ano ba ang nakikita mo sa iyong sarili sa taong ito. Yan. So siguro tanong din natin sa ating mga sarili yun. Ano ba ang nakikita ko sa aking sarili sa taong ito? Okay, marami. Meron na mga sagot, ano? Personalin nyo na lang ho yan. Okay? Pwede naman natin i-share, no? So maaaring pwede ho nating pagbahaginan ng ating pong hinahangad o maaaring ang ating hong hinimimiti para po sa taong ito, para po sa ating personal na buhay. Okay? So, gayon pa man, ay bagamat ito ay mahalaga at para sa ating personal, subalit may marahil ay meron tayong higit na dapat na higit na pahalagahan. Minsan doon sa tanong na yon ng lalaki doon sa kabataan na yon, ay wala siyang narinig na sagot na kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya. Di ba? Hello, nandiyan po ba tayo? Minsan ganun tayo, no? Madali tayong makalimot, no? Nagpaplano tayo para sa ganang ating sarili dito sa lupang ito, no? Na hindi naman masama, ukol naman kung ito'y sa ating kabubuti. Kaya nga lamang, ang madalas nating pagkakamali ay hindi natin isinasama ang Diyos sa atin ng plano. Taamin ho tayo doon, no? Kanina marami iniisip natin kung ano yung mga hinanais natin at pinimitiho natin para sa mga darating na mga panahon. Pero hindi natin marahil naisip o maaaring sumagli sa ating isip kung ano yung plano at kalooban ng Diyos para sa atin. Okay? Amin po. Nandiyan po tayo. So, press on. No? Ito isa sa mga mahalagang pangusap ni Paul para doon sa kanyang pagpapatoo dito po sa mga mananampalataya dito sa iglesia sa Pilipos. No? Ang Pilipos ay bahagi po ng probinsya ng Macedonia. No? Kasama rin dito sa probinsyang ito ang iglesia sa Thessalonica. At alam natin, ang Pilipos ay nasumpungan niya ito nung panahon ng kung saan siya po'y pabagtas sa isang lugar, kasama niya si Silas, subalit sila po'y sinansala ng Espiritu Santo na huwag bumagtas doon sa kanilang binabagtas na lugar na kanilang pupuntahan. Pinalihis sila ng landas ng Espiritu Santo at sila naman ay sumunod, no? Ayon doon sa dikta sa kanila, doon sa lugar na kung saan sila po ay napadpad dito po sa lugar ng Pilipos. No? Ngunit ang kanila pong naranasan dito po sa lugar na ito ay yung pagkakabilanggo, no? Tunayan sila po ay bukod sa pagkakabilanggo, sila po ay nabugbog muna, no? Bago sila nakaranas ng pagkakabilanggo.
Subalit ang lahat ng iyon ay hinayaan ng Diyos para ah, maisakatuparan yung pangitaing pinakita ho ng Diyos sa kanila ni Silas. Okay? At yun ho ay isang pagkakataon, no, na ginawa rin ho ng Diyos upang makilala nito pong Philippian jailer na ito ang ating Panginoong Jesus, at dito ho nagsimula yung pagmiministeryo ni Apostol Pablo dito po sa iglesia sa Pilipos. Okay? Acts chapter 16, mababasa po natin yung kasaysayan po noon na kung saan ay nagkaroon po ng encounter dito ang si Paul at ito pong Philippian jailer na ito, na kung saan ay dito sumibol ito pong iglesia sa Philippians. Amen po? Okay, lumating na yung mga panahon na kung saan si Paul din ay nagamit noon sa ilang mga misyonaryong paglalakbay. Balikan muna natin, no, yung pong buhay ni Paul nung sa kanyang lumang buhay. Sige po. So si Pablo sa kanyang old life, no, o yung luma niyang buhay at pagkatao, ang kanya pong ama ay isang Pariseo, no? Ang Pariseo at Saduceo ay sila po yung mga prominenteng sekta ng pananampalatayang Judaismo nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo at maging ang panahon nito pong mga apostol. Lagana po ang mga Pariseo. Sila po yung mga bumubuo ng ruling court ng Sanhedrin, no? Yung pinakamataas na ruling court ng mga Hudyo, yung tinatawag nilang Sanhedrin. At si Paul ay isa ring Pariseo, no? So kung yung kanyang ama ay Pariseo, ay marahil ay sinundan ho din niya yung yapak at landas ng kanya pong ama bilang isang Pariseo. Okay? Siya rin po ay isang Roman citizen, no? Hindi lang ho siya isang Hudyo, no, na talagang purely blooded Jew, no, kundi siya rin ay isang mamamayang Romano. Okay? So ano pa? So si Paul, sa ganang kanyang dating pagkatao, siya po ang notorious, no, persecutor ng mga Kristiyano. Maalala ho natin yon, yung kanyang buhay sa Acts chapter 9, no, at dito na makita natin yung kanyang pagnanais, yung intense na pagnanais ni Paul na i-persecute ito pong mga Kristiyano noong mga panahon na yon. Siya na dati pong Saulo na tinawag din na notorious persecutor noong mga panahon na yon. No? Dala na rin, no, ng kanyang pagnanais na takpin at ibilanggo. O maari isalvage niya yung mga Kristiyano noong mga panahon na yon, ay humanap siya ng ganang sulat para bigyan siya ng otoridad na madakip itong mga Kristiyanong ito at sila'y maipabalanggo at maparusahan. Okay? So, pero alam natin yung istorya na sa kabila ng kanyang pagnanais na ito na wasakin ang mga Kristiyano, ay dito niya na-encounter ang ating Panginoon sa Kristo dito sa daan ng Damascus. Kasi in Damascus, yun doon ang kanyang lugar na kung saan marami pong mga Kristiyano po roon, lalo na doon sa mga sinagoga, no? Kaya yun ang kanyang target, no, na i-persecute, no, at dakpin at marahil ay mapapatay ito pong mga Kristiyano ito. So he's a murderer, no? Katunayan, siya po ay isa sa ayon doon po sa pagkakapatay doon po sa unang martir na Kristiyano na walang iba kundi si Esteban. Okay. Purihin po ang Panginoon. Mabasa ho natin yun sa Acts chapter 7, chapter 8. Okay? Na kung saan ay kaysa si Paul, si Saulo, noong mga paganoon na yun ay siyang instigator nito pong pagkakapatay at pagkakapastang dito sa unang Kristiyanong si Esteban. Okay? So pagdating naman sa edukasyon, ito pong si Paul ay nakapag-aral ho siya. No? Marahil sa isang kilalang universidad doon po sa lugar ng Tarsus. Kasi taga Tarsus siya eh. At siya po ay nag-aral, no, sa ilalim ng pagtuturo nito pong si Gamaliel. Si Gamaliel po ay isang theologian. No? At marahil may tuturing na rin po na si Paul ay isang theologian. Okay? Amen po? Andiyan po kayo? So siya ay naging biyasa, no, lalo na sa mga kautusan at batas, no? Kaya si Paul ay may tuturing din na mga isang taong may mataas na pinag-aralan, no? Okay, tuloy natin. So,
dumating yung pagkakataon, no? Yung sa kanyang kasidian na i-persecute ito pong mga Kristiyano, ay yun no, ang naging turning point ng kanyang buhay. No? So, tayo naman, sa buhay natin, may mga naging turning point din ng buhay natin. No? Bago tayo makakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen. Okay, so si Paul, ito yung Damascus experience niya, no? Dito sa lugar na ito, na kung saan, no, doon sa pagnanais niya, no, na dakpin itong mga Kristiyanong ito, na mga nanaon sa Damascus, ay dito naman, no, na niya na-encounter, dito sa daan ng Damascus, ito po ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Amen! So, he was converted near Damascus, di po ba? Hindi mismo sa Damascus, kundi near Damascus. Sabi rin sa Acts chapter 9, verse 3, sabi, naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumisnap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. No, yun po ang naging dahilan ng kanyang pagkakabulag pansamantala. No, at siya po ay inakay patungo doon sa lugar na kung saan dito rin na-encounter si Ananias na isinugo rin naman ng Diyos upang panumbalikin ang kanyang paningin. At higit sa lahat, yung kanyang spiritual na paningin. Okay? Amen. So, yung encounter na yon very joyous, no? Siyempre, experience, bagamat maaring masakit na karanasan, dahil siya po ay nabulag nung ma-encounter niya ang nakasisilaw na liwanag ng ating Panginoong Yesus. Subalit, niliwanag naman ng Diyos ang kanyang puso, isip, at kalooban. Excuse me po. Okay, tuloy natin. So, ang nangyari, no, pagkatapos po na siya naka-recover, ay sinimulan niyang mangaral dito rin sa Damascus. Na nung una, ang intention niya para tumungo sa lugar na ito ay para dakpin yung mga Kristiyano. No? Dahil manangangaral sila ng patungkol sa ating Panginoong Yesus. Okay? And later on, makita natin, nung ma-encounter na si Jesus, mismo dito sa lugar na ito, at dito na rin simulang mangaral ng Ebanghelyo. Amen. Di po, tingnan niyo po, yung lugar na yon, kung saan ay maraming mga Kristiyanong pwede niyang dakpin at usigin, pero doon niya rin sinimulan sa lugar na yon na mangaral patungkol sa ating Panginoong Yesus. Yung Yesus na dati niyang iniusig na ngayon ay kanyang ipinangangaral. Amen? Diyan po tayo. Naalala ko tuloy yung aming dating kasamang kamanggagawa na si Brother Marcy, no? Doon po sa Dampalit, doon po sa Fonseca. No, ang kanyang patotoo, dati binabato niya yung kapag may gawain po ron. Siya raw pala yung nambabato ron ng bubong doon sa lugar na kung saan ay nagdinaraos na namin yung gawain doon. Ano ba yan? Yung impact ng pagbato? Hello? Hello? Hello, nandiyan pa ba tayo? Okay. So, balik tayo doon sa istorya na yun, no? Na kung saan, no, na yun ang ginawa niyang pag-uusig dahil ayaw niya. No, alam niyo, mga mananampalataya, ayaw doon sa mga awiting mga Kristiyano eh. No, lalo na mga panahon na yun. At maging hanggang naman na ngayon eh, di po ba? Yung mga taong nasa kadiliman ay ayaw sa ilaw. Amen. No, given na ho yun, no? Kaya nung nangyari, nung siya po ay makapag-ibang bansa, doon niya na-encounter ang ating Panginoong Yesus. Nakakilala siya roon, at nung kanyang pagbalik, no, siya na ay nagpapatotoo doon sa church na siya pala yun, yung mga nambabato roon. Isa sa mga nambabato doon sa church na yun. Amen. Di ba? Kaya huwag tayong manghinawa kung may mga taong nag-uuyam mo sa atin, baka bandang huli maging mas masipag pa sa atin yan sa gawain ng Panginoon kaysa sa atin. Di ba? Hello? Okay? So, he preached in Damascus. No? Ito magandang ginawa ni Paul. No? Na naging target niya, especially yung mga sinagoga. Kasi doon sila nagtitipon. Especially
yung mga Hudyo, no? At may mga bagong mga Kristiyano na dalo dito sa sinagoga. At marami yung sinagoga roon sa Damascus eh. Okay, sabi roon sa chapter 19, sabi, 9 verse 19, sabi, si Saulo ay ilang araw na kasama-kasama ng mga alagad sa Damascus. Amen. Okay? So, nagkaroon na sila ng kumpiyansa. Noong una, syempre, matatakot sila eh. Di ba? Yung mga Kristiyano na dati, yung mga alagad na ito, na natatakot sila kay Paul kasi nga, inuusig sila eh. Pero nung ma-encounter na nila, na ito si Paul ay na-transform, no? Talagang na-encounter niya ang Panginoon, nagkaroon na sila ng kumpiyansa na si Paul o si Pablo ay kanilang kaisa na. Amen. Once a persecutor, and now, a preacher. Purin po ang Panginoon. That's yun ang old life ng tao di po ba? Although tao, ang Diyos ay tinatawag niya, pinipili niya, yung sa turi ng sanlibutan, yung mga itinakwil ng lipunan, di po ba? So, si Paul, isa sa mga maaari maituturing ho natin siya kasi murderer ho siya Di ba? So, ang Diyos ay mahabagin. Amin po, no? Ano man ang ating mga madilim na kahapon, no, ay ang Diyos ay handa tayong bigyan ng maliwanag na kinabukasan. Yan ang kagandahan sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ganyan din naman, no, kung isang aral din na kung meron man tayong madilim na nakalipas, no, sa maaaring mga ilang mga taon na naging buhay ho natin, na wala si Kristo sa ating buhay, ay wag ho tayong magwalang bahala. Ano po? At ang Diyos ho ay nahabag siya sa lahat ng tao. Okay? Kaya nga, pinili nga ng Panginoon yung mga itinakwil ng lipunan tulad ng mga publikano, di po ba? Yung mga tax collector, yung mga patotot, di po ba? Yung mga talagang mga siraang buhay. Di ba? Mas ginusto niya na maaaring doon pumunte, di po ba? At makihalubilo. Amen po. Hello, di po ba? Kaysa doon sa mga religious, di po ba? Bakit hindi siya naparito? No? Pakilala siya doon sa mga mismo mga religious leader. Hindi ho Di po ba? Yung pangahong mga religious leader na yon ang siyang tumanggi at nagtakwil ho sa ating Panginoong Yesus. Amen. Okay, palakpakan muna natin siya. Okay? So immediately, sabi roon, agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos na dati kanyang hindi tinatanggap. No? Lalo na siya, naniniwala sa aral ng muling pagkabuhay bilang isang Pariseo. No? At hindi siya naniniwala, mismo kay Jesus, na siyang muling nabuhay. Na siyang pinatotohanan ng pangangaral ng mga alagad ni Kristo na si Kristo nga ay muling nabuhay. Amen. Di ba? So, isa yan sa mga mahalagang central message of the gospel, di po ba? Na si Kristo ay namatay, dilibing, at gayon din muling nabuhay. No? At tayo man, bilang sa makabagong panahong ito, ay hindi naman ang ating sundan, yung kanya pong ginawa na yon. No, huwag na tayo mag-atubili, di po ba? Yun, sinamantala niya yung pagkakataon na yon na makapangaral doon mismo sa lugar na yon, lugar na kung saan yung kanyang unang intensyon ay masama, pero ginamit ang Diyos yon upang yung mabuti ang siyang mangibabaw. Purin po ang Panginoon. Ganun din sa atin, di ba? Sa buhay natin, minsan may mga pansamang pangyayari, minsan kaya nga tayo na natin sumubok uli kasi matakot tayo mabigong muli, di ba? Pero ang Diyos ay laging nagbibigay ho sa atin ng bagong simula, bagong pagkakataon. Di ba? Bagamat maari yung hamon ay katulad din ng hamon sa nakaraan, subalit yung hamon na ito, kung meron tayong bagong pananaw patungkol sa ating Panginoong Yesus, ngayon siya ay atin na hunang kilala, walang bagay na hindi ho mapangyayari sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. Okay? Amen po. Kaya kapatid, huwag kang matakot na sumubok muli. Di ba? Ang Diyos ay yung kasama at ang Diyos ang siyang gagawa
upang maisakatuparan niya. Hindi lamang yung mga personal nating mga layunin sa buhay, kundi kung ito'y naaayon sa kanyang layunin, tiyak na tayo ho'y kanyang pagpapalain. Okay, purin po ang Panginoon. Palakpakan ho natin siya. Sige po, tuloy natin. Forgetting the past, in Paul's new life, di po ba, he was called to be a missionary. No? So yun ang nagsisimula na kung saan siya po ay itinalaga upang mangaral para sa mga Gentiles. Di ba? So yung specific calling ni Paul, na siya mismo ay maging apostol para, para sa mga Hentil, at si Pedro naman para sa mga Jewish. Although hindi naman nilimitahan ni Paul na siya'y makapangaral din sa kanyang mga kababayan. Amen. No? Kaya nga sinasabi niya rin sa unang Korinto, chapter 9, no, na sa piling ng mga Hudyo, na saklaw ng kautusan, siya'y nakisalamuha sa kanila. Siya po'y nakisalamuha sa kanila, no, bilang mga Hudyo. So ang kanyang layunin doon ay makahikayat siya mismo ng kanyang mga kababayan. Okay? So gayon din naman, no, sinasabi niya sa piling ng mga Hentil na hindi saklaw ng kautusan, siya'y nakisalamuha doon sa piling ng mga Hentil na ito, okay, upang sa gayon, no, ay kahit papaano meron siyang mahikayat na kaluluwa sa mga ito. So gayon din dapat ang ating maging layunin at hikayin sa buhay bilang mga mananampalataya. At ito naman ay isang mga bahagi ng ating Great Commission, di po ba, na manghikayat ng kaluluwa para kay Kristo. Amen po? So nawa, maging isa yan sa mga pangunahing listahan po ng ating mga hangarin ngayong pong taon na ito, na makahikayat tayo ng kaluluwa para kay Kristo. Okay? Kaya nga yung principle of multiplication, mag-reproduce ka. Okay? Yung pong principle na yon, noong pa man, of reproduction, noong una pa lang, yung sinabi ng Diyos sa mga unang tao, humayo kayo at magpakarami. Amen. So kung lalagay natin, yung typical principle na yon doon sa Great Commission na yon, di ba? Humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. So yung scope ng gospel ay napakalawak. Amen po ba? Hindi lamang sa aga ng ating malapit na inner circle ho natin, tulad ng ating sambahayan. Di ba? Bagamat may connection din yung sinasabi ni Jesus, huwag muna kayong malis ng Jerusalem. Di po ba? Kayo yung magiging witnesses ko throughout Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. So, ganyan din. So, kaya nga yung first mission field natin, okay? Kung si Paul, yung Damascus, amin po ba? So tayo, yung ating Jerusalem, yung ating Judea, yung ating sambahayan. Kaya ka tinawag ng Panginoon para magsilbi kang ilaw, witness sa loob ng iyong sambahayan. Okay? Amen po? So, yung word of apostle, ibig sabihin nun, isinugo. Okay? So, maaaring hindi nga tayo maturing na itong pong function na ito ng apostleship, no? Kasi yung mga church planter, di po ba? Sila yung mga nagtatayo ng mga ng mga churches sa iba't ibang mga dako. Pero yung function nito, pwede nating gamanin kasi in general ito para sa lahat nating mga Kristiyano na nakakilala kay Kristo. Amen po ba? The same, no, na paggamit ng Diyos sa atin, tawag ng Diyos sa atin, ay humayo tayo. Amen po ba? Hindi tayo maupo. Hello, diyan po tayo? So siguro ito yung mahalagang challenge din sa atin, patuloy sa atin bilang isang Kristiyano, na tayo'y tinawag ng Diyos para, okay, mangaral ng Ebanghelyo. Hindi man tayo pastor, amen po ba? Bawat Kristiyano ay misyonaryo. Okay? Lagi natin tandaan yun. Lalaki ka man o babae ka man, amen? Pwede ka magamit ng Diyos sa tungkulin ito ng pagmimisyon para maghikayat ng kaluluwa para kay Kristo. Okay? Amen po? Yan. So, dapat mag-reproduce tayo ng kapwa mo, disciple of Christ. Di po ba?
and make them my disciples. Di po ba? So itong mga mahihikayat na ito, hindi namin sila dapat pabayaan, kundi sila ay dapat na, disipuluhin. Di ba? Ang hubugin sila patungo doon sa pagiging tunay na Kristiyano. Okay, nagkakaintindihan tayo? Okay? So we are called to be a missionary also and to be an apostle. In function, di po ba? Umaarihin natin office, pero in function, pwede tayong maging tulad din ni Paul bilang isang tagasunod ni Kristo. Okay? Amen. So ano pa? Tuloy natin. So kaya nga, nagpupunyag ako patungo doon sa hangganan upang makamtan ng gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Purihin po ang Panginoon. Naway, yan din ang ating maging ambisyon sa buhay. No? Ngayong taon ito, maging ito po ang pangunahing hangarin natin, ambisyon natin sa buhay. Amen po ba? Kaya may tatawag ito ni kay Paul na yung holy ambition of Paul. Di po ba? Paul's holy ambition, di ba? Ay, ngayong taon na to, ganito rin, gayahin natin, sundan natin ito. Maging holy ambition din natin, yung mag-focus tayo on our upward calling. Sabi mo nga sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Okay. So sige sa didami-dami ng tao rito, isa tayo sa mga mapalad na tinawag ng Diyos, unang-una para maligtas. Amen po. Okay. Tinawag din tayo ng Diyos, tayo naligtas para maglingkod. Okay? We are saved to serve. Amen, no? Tayo po ay naligtas upang maglingkod. Yan ang pagkakatawag ng Diyos sa atin eh. Hindi lang basta tayo tinawag ng Diyos para maligtas. May plano ang Diyos sa iyo para makapaglingkod tayo sa Kanya. Sa ano mang paglilingkod. Ang paglilingkod naman, hindi ng pastor lang eh. Maaari tayo maglingkod sa iba't ibang paraan. Kaya nga tayo bahagi ng isang katawan, di ba? May kanya-kanya tayong parte, pero lahat tayo may function. Di ba? At kung maayos na gumagawa raw po ang bawat isa, ang anong mangyayari? Ang katawan ay lulusog, lalaki, at lalago. Amen po. Ganon din lang po yan. Kung lahat ay di ba? Kaya nga tayo, kung may kilos-kilos tayo, para hindi tayo ma-stork di ba? So, dapat naman pagaganahin mo yung lahat ng bahagi ng ating pong katawan, nang sa gayon ay mag-complement ito sa isa't isa. Amen po? Gamitin mo. Kung yung pagkakaloob mo ay paglilingkod, gamitin mo ang buong kakayanan mo sa paglilingkod. Kung pagkakaloob, gamitin mo ang pagkakaloob na ito ng buong sikap. Kung pangangaral, magsikap ka na ikaw ay maging mabuting mangangaral ni Kristo. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, mahalaga ginagamit natin. Nang sa gayon, hindi tayo kinakalawang. Nahinalagay mo sa isang kahon at naistako tayo ron. Ano ang mangyayari sa atin? Diba? Sa halip na nagiging kapakipakinabang tayo at epektibo, hindi lamang sa katawan ni Kristo, kundi lalo na sa pagmimisyon natin sa labas, diba? Lalo tayong nagiging epektibong manggagawa ng Panginoon. Okay? So, focus on our upward calling. Di ba? Ang ating pagkakatawag, it is the highest calling. Amen. Pinakamataas na uri ng pagkakatawag. It is the holiest calling. Pinakabanal na pagkakatawag ng Diyos sa atin. Amen. And it is the happiest calling. Agree ho ba kayo doon? Ang calling na ito is the happiest calling. Isipin niyo po yun. Sa dinami-dami rito ng tao dito sa mundong ito, isa ka sa pinagkalooban ng 3 H na yon. So, i-focus natin ang ating mga sarili at ating mga paningin sa pagkakatawag, sa mataas na pagkakatawag ng Diyos sa atin, sa pinaka-banal na pagkakatawag ng Diyos sa atin. Okay.
Number 2. Okay. So, Christ is the goal, no? Kaya siya nagpe-pressing forward, no? Meron siyang, layunin. At sino yon? Hindi bagay, Hindi what, kundi who. Sino ang kanyang layunin? Walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? O tayo bilang mga Kristiyano, dapat ganun din tayo. Hindi sa mga bagay, kundi kung sino ang dapat maging layunin natin sa buhay na ito. Okay? Christ is our main goal. Amen? So ano yung mga nakapaloob dito sa ating Panginoong Jesucristo? Have the mind of Christ. Amen? Magkaroon tayo ng kaisipan tulad ni Kristo. Di ba? So sabi ito sa 1 Corinto chapter 2, di po ba? Ang sabi roon di ba? Yung pag-iisip ni Kristo, taglay natin. Walang nakakaunawa sa mga bagay ukol sa Espiritu. Di ba? Liban sa Espiritu ng Diyos. Walang nakakaalam sa pag-iisip ng isang tao maliban sa kanyang Espiritu. Di ba? Ngunit binigyan tayo ng Espiritu Santo, isa sa kanyang mga gawain, ay para ipaunawa sa atin yung mga lihim na mga panukala ng Diyos, yung mga sikreto ng kaharian ng Diyos, kaya nga hindi na sikreto It is not a secret anymore, but a revelation, kundi isang kapahayagan. Dahil doon sa pahayag na yun ng Espiritu Santong sumasa atin, na siya nagbibigay sa atin ng pagkaunawa sa mga bagay ukol sa Espiritu. Amen. Kaya kahit ang gaano katalino ang tao, binabasa niya ang Biblia, hindi naman naiintindihan. Di ba? O naalala natin si Randy David, di po ba? Sabi niya, isa siyang profesor sa magaling na universidad. Sabi niya, binasa kong Biblia, pero sabi, bakit gano'n, hindi ko maintindihan. Sapagkat yung mga bagay na spiritual ay maunawaan ng mga taong nagtataglay na Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung si Kristo tinanggap na natin yung Espiritu na yon, ng Espiritu Santo sa atin, amen, unti-unti nagkakaroon tayo ng ganung uri ng pagkakaunawa ukol sa mga bagay ukol sa Espiritu. Di ba? Nagkakaroon tayo ng bagong mga interes, ng mga values sa buhay, tulad ng pagpapahalaga natin sa kanyang mga salita. Magpapahalaga natin sa pakikinig natin sa kanyang mga salita. Dati ba ginagawa ho natin yon? Hindi. Hindi ba? Tanong mo sa katabi mo, ikaw ba nagbabasa ka ng Biblia noon pa? Hanggang ngayon nga Hindi ko naman binabasa Nakikinig lang ako kay pastor O sino rito nagbabasa ng Bible? Tingin nyo nga, amin kayo, hindi kayo nagbabasa Diba? Ang isang taong patay, ayaw tumanggap ng mga bagay. Di po ba? Patay So, ganyan din sa Espiritu, mga bagay, ito yung spiritual. Amin po ba? So, mapakinggan mo na yan, ano lang yan, walang epekto. Pero sa isang nabuhay ang Espiritu, nagkakaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po? Yan. Totoo yan. Kaya nga si Nicodemo, di ba, sinabi ni Jesus, na malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Para siya yun, Membro siya ng Sanhedrin, matalino yung tao na yun. Pero hindi niya naintindihan kung ano yung sinasabi ni Jesus sa kanya. Amen po? Kaya nga sabi ni Jesus sa kanya, guru pa naman kayo. No? Hindi yun naintindihan aking sinasabi. Kasi yun ang ng tao, hindi po ba? Kapag patay ang espiritu ng tao, ang higit niyang pinag-uukulan panahon ay patungkol sa kanyang katawan, sa kanyang laman. Amen po ba? Kaya nga patay wala siyang gana sa mga bagay ukol sa espiritual. Di ba? Tayo nga magsimba lang tayo. Yung birthday natin. Minsan, nangingilan lang tayo, ito yung mahal na araw. Di ba? Minsan, mahal na araw pa nga, doon tayo sa pasyalan Di ba? Nangingiling doon sa pasyalan O, di ba?
Walang saysay na uri na ano. Dahil patay ang spiritual na kalagayan. Kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. So yung isang numero 1, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bagamat ano mga kanyang mga aring pagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, yung kanyang mga pamamaraan ay mali. Okay? Have the mind of Christ. Amen? So, ibig sabihin, alam natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Basahin natin ang kanyang mga salita. Di ba? Una, and get to know the man behind this book. Walang iba, kundi si Kristo. Amen po ba? Pangalawa, yung plano ng Diyos, yung kapahayagan ng Diyos na kung paano natin siya dapat sambahin, kilalin, paglingkuran, ay narito sa banal na kasulatan. At habang binabasa natin ito at pinahalagahan natin sa ating buhay, yung kaisipan ni Kristo, nababasa rin natin dito. Kaya naalalaman natin kung ano yung kanyang kalooban. Andiyan po kayo. Okay? So, yung kaisipan ni Kristo, naulawa natin sa magitan ng kanyang mga salita, no, na ating pong nababasa at nabapakinggan, at yun ang ating ipagpatuloy, no, na gawin. No, yung kanyang kaisipan patungkol sa pagsunod. Di ba? Sabi doon sa Philippians chapter 2, have the mind of Christ, na bagamat siya'y Diyos, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos. Di ba? With regards doon sa humility, pinapakita roon, have the mind of Christ. Siya'y nagpakumbaba. Ganun din tayo. Okay? Maaaring meron tayong mga maipagmamalaki sa ating mga achievements sa buhay. No, si Paul, sabi niya gano'n, kung meron mang pwedeng ipagmalaki, ako yun. No, sabi niya ron. Di ba? Kung pag-uusapan din naman yung religiosity, very religious siya. Gano'n siya kasigasig, no? Na pag-uusig doon sa kalaban ng kanilang pananampalataya. Tulad ng mga Kristiyano. Gano'n siya kasigasig eh. Dati ba meron siyang mind of Christ? Wala. Yung kalooban ni Kristo, alam ba? Hindi ho. Pero once hindi siya po ay talagang na-transform, di po ba? Doon na nabago ang kanyang kaisipan. Amen po ba? Mula sa kanyang kaisipan, tungo doon sa kaisipan ni Kristo. Bagamat siya Diyos, hindi siya nagmatiling maging kapantay ng Diyos, kundi siya ay nagpakumbaba, namuhay ng isang alipin. Okay? At sumunod siya hanggang sa kamatayan. Purihin po ang Panginoon. Have that kind of mind of Christ. Amen po ba? Yung kaisipan natin, yung ating mga personal lang, di po ba? Lagi natin kukonsider yung kaisipan ni Kristo patungkol sa ating mga hangarin, sa ating mga layunin. Ano ba ang kanyang kaisipan dito? Di ba? Hello? Wala na ngayon. To the work. Pangalawa, to do the work of Christ. Di po ba? Yun ang kanyang outmost, di po ba? Nahangarin sa buhay yung gawain ni Kristo. Kaya lahat, di ba, sinisikap niya dahil nakatuon siya doon sa pagpapala nito. Di ba? Kaya lahat ng bagay gagawin niya, iban doon sa ikompromiso niya yung salita at katwiran ng Diyos. Okay? Lahat ng maaari sigurong paraan ay gagawin niya para lamang makakilala ang isang tao kay Kristo. Kaya ganyan na lamang kung babasahin natin yung kanyang mula 1 hanggang 3 misyonaryong paglalakbay niya. Makita natin yung mga karanasan, kanya pong naranasan sa panahon ng kanyang paglalakbay, yung pag-uusig, persecution. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 11, kung saan yung mga pagtitiis na kanya pong hinarap, alang-alang sa kanyang pagsunod, no, na doon sa inaatang na gawain ni Kristo sa kanya. Okay? Amen po? So, ganun din tayo, magkaroon tayo ng ganung uri ng puso, lalo na sa gawain ng Panginoon. Iniatas niya sa ating mga buhay. Okay? Amen po ba? Kaya nga tinawag ni Paul ang kanyang sarili bilang servant of Christ. Bilang isang steward. Amen po ba? Ang katiwala at isang lingkod ay binibigyan niyang kaluguran mismo ang kanyang Panginoon. Okay? At nakalaan siyang sumunod.
anuman ang inihingi ng pagsunod na ito. Okay, so si Paul ay naging ganon. Kung dati ay hindi niya tansya na manganib man ang kanyang buhay, usigin lang niya ang mga Kristiyano. Pero ngayon, di ba? Nabago yung kanyang pananaw, no? Patungkol lalo sa gawain ng Panginoon para sa kanya. Okay? Amen po ba? So meron tayong mga general calling, di po ba? Meron din tayong specific calling. Tayo, bawat isa sa atin, meron ganun. Basically, yun ang binabagawa ng Diyos para sa iyo. Pero generally, makita natin, ito ay para sa mga lahat ng kanyang mga tagasunod. No? Ito pong pag-ebanghelyo ay para po sa lahat ng mga tinawag ng Diyos. Amen po. Okay. So, pangatlo, patungkol sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang layunin, to know Christ in all fullness. Amen. Alam nyo, habang nihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang mga salita, lalo naman nating nakikilala siya ng lubusan sa buhay natin. Hindi lang pala siya isang tagapagligtas na minsan yung ginawa niya sa atin nung siya'y ating sampalatayana. Amen? So makilala natin kung sino siya. No? Kung sino siya sa buhay mo. Do you know Christ? Ikaw, personal. Do you know Christ? May papaliwanag mo ba sa atin kung sino siya sa iyong buhay? Ayon sa iyong nalalaman at pagkakilala sa Kanya? O hanggang doon lang tayo, siya ay namatay sa krus? Okay? Pero kung higit pa roon, maaaring wala na tayong masabi pa. So, hindi pa huli ang lahat. Amin po ba? Nawa, ito ay isa sa mga mahalagang, no, na maging goal natin sa buhay. Amin po ba? To know Christ in all fullness. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga sinasabi ko lagi, iba yung Kristo ng kasaysayan doon sa Kristo ng karanasan. Iba ho yan. Yung mismo si Jesus ay may experience mo sa iyong buhay. Okay? Okay po? Yan. Oh, ano pa? Sabi niya, to share in His suffering. Di ba? Nabanggit niya din eh. Ang tanging hangarin niya ay makilala si Kristo. Okay, basahin natin dito po sa Philippians chapter 3, verse 7. Umpisa ko na po rito sa verse 7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mas mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus. Amen po. Yan, sana ganun din tayo. Na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. At lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Bagamat ganun, ang kanilang layunin nung siya ay hindi pa na kay Kristo. Sabi dito, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. At ang tanging hangarin ko ngayon dito sa verse 10, kung ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap. Tingnan niyo po makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya, maging sa kanyang kamatayan. Kumaasa nga man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Okay? To share in His suffering. So sabi, ang pagtitiis sa buhay na ito ay bahagi ng ating pagkakilala kay Kristo. So 1 Peter, mababasa ho natin yun. Kaya yung mga nagtitiis ng hirapan bilang tagasunod ni Kristo ay bahagi ng yung mga taong tumalikod na sa pagkakasala. Okay? Amen. So sabi ni Jesus, mapalad kayo kapag kayo inimalimuraan ng mga tao, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mapalad ang aliping matulad sa kanyang Panginoon, maging
sa panahon ng mga pagdurusa. Okay? Amen po? To share in His suffering. No? Tayo ay nagdurusa sapagkat bahagi tayo ng makasalanang mundong ito. Pero sa isang bahagi naman, tayo nagdurusa sapagkat kabahagi tayo ni Kristo. Okay? Maliwanag po yun. Kaya huwag tayo magtaka kung tayo may usigin, pagwikaan ng mga taong nasa sanlibutan dahil sa ating pagsunod kay Kristo. Sige po. Okay. Isa pa maghahangad rito sa kanyang holy ambition na ito, yung unchangeable determination. Okay? Amen po. Baka kasi, pagka mahirap na, ayaw na. Ilagay yung sinasama roon sa ating mga kamanggagawa. Kung hindi ka handang masaktan, huwag ka na magpastor. Kasama yan sa iyong buhay bilang isang pastor ng Diyos. Okay? Diyan po tayo. So si Paul, no, nakalihantin mo mga pagtitiis na kinaharap ni Apostol Pablo. Okay? Pero sa ganang yun, hindi nagbago yung kanyang determinasyon na ipagpatuloy kung ano man ang pinisimula ng Diyos sa kanya. Okay? Kung ano man yung iniatang ng Diyos sa kanya, hindi ho nagbago yung kanyang determinasyon. Gawin, no, tapusin ang anumang ipinagagawa ho ng Diyos sa kanya. Amen po? So sabi lang, even when the going gets tough, di po ba? Kapag yung proseso ng yung ating paglilingkod ay napakahirap. Amen po ba? Kasama yun Di po ba? Hello? Dapat ganun din tayo kadeterminado. No? Na kung ano yung ating pinasimulan, tapusin natin sa biyaya, tulong ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit merong hirap tayong susuungin sa mga darating. No, ang buhay pagmiministero talagang mahirap. Amen po. Amen. Maayo yan. Hindi kayo sangayon. So even when the going gets tough, amen po ba? Magkakaroon pa rin tayo ng problema. Dahil bahagi tayo ng mundong ito. At gayon din dahil kabahagi tayo ni Kristo, daranas tayo ng mga challenges, obstacles, no? Sa ating pagtakbo, sa ating pananampalataya. Pero gayon pa man, no? Ay magpatuloy tayo sa ganang ating takbuhin. Tapusin natin kung ano man ang pinasimulan ng Diyos para sa atin. Okay? Amen po? So even to the point of death. Sino handang mamatay para kay Kristo? O, paano naman yung iba? Parang ayaw nyo Sarap nga natin, yung kalayaan natin na magpahayag kung ano man ang ating pananampalataya ay meron po tayo sa ating bansa. Okay? Amen. Di ko katulad noon, no, na talagang buwis buhay ang pagiging isang Kristiyano. Okay? At naway, naging sa buhay, ngayong pagsisimula na ito, kung meron man tayong higit na dapat natin pagsimulan, magsimula ho tayo sa Diyos. Sa pasimula pa'y naroon na ang Diyos. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Nagkatawang tao ang salita. Okay? Amen po. Namuhay ng walang kasalanan hanggang sa tapusin niya ang kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo, no, para sa ating mga makasalanan. Sa gayon, siya ngayon ay naroon sa langit at na siyang namamagitan sa atin. Okay? Meron tayong tagapamagitan, hindi lamang tagapagligtas, na siyang namamagitan para sa atin. Kalakip ng kanyang iniwang pangako, ang Banal na Espiritu na siyang sa atin, upang taglayin natin ang kapangyarihan ng Diyos, maranasan natin ang kanyang presensya, ang kanyang probisyon, at ang kanyang proteksyon sa buhay natin. Okay? Amen po ba? Ang mabuhay kay Kristo
ang kamatayan ay kapakinabangan. Amen po ba? Christ is worth dying for. Pati nga, nagpapakamatay tayo kung saan-saan mga Di ba? Dati nga ako, katwiran ko, magpapakamatay ako para sa aking mga barkada. Papatay ako at magpapakamatay ako para sa aking mga barkada. Okay? Kung ilan sa aking mga kabarkada, puro mga patay na. Napatay ko sila nung tokhang Okay? So, ganun pa kaya kung kilala natin si Kristo? Kung yun, mga walang kabuluhang makalupa, maaaring maging bayani ka sa harapan ng mga tao sa Diyos. Di ba? Hello, nandiyan po tayo? Mas mainam na tayo maging bayani ng ating pananampalataya sa Diyos. Di ba? Ang sino man naghahangad ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Pero nagsisikap na mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa ating Panginoong Yesus, ang siyang magkakamit nito. Amin po ba? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Wala na hong masayang buhay ang isang buhay na nakay Kristo. Tandaan natin yan. Kaya tayo po yung manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salitang ito. Salitang patuloy na nangungusap. Patuloy din naman nag-aakay sa amin tungo sa aming mas mabuti at mas maliwanag na landas, Panginoon. At taglay nito rin ang hamon nito, Panginoon, upang kami po ay humakbang na may pananampalataya tungo sa plano, layunin, hangarin po ninyo sa aming pong mga buhay, Panginoon, bilang iyong mga tinawag. Nawa ay nagkaroon ito ng bigat sa aming puso sa umaga pong ito, na huwag mo namin ipagwalang bahala, Panginoon, ang aming buhay na ito na magamit lamang, malustay lamang sa diwastong bagay, Panginoon, at pamamaraan. At gayon din sa makalupang mga hangarin po namin. Nawa, O Diyos, ay nabuksan ang aming spiritual na kamalayan, Panginoon, ukol doon sa higit na pinakamahalaga na dapat po naming hangarin sa buhay po naming ito. Ngayong mga panahon at bagong taon na ito ng 2025, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ay tuloy po kayong magbukas ng mga pintuan para sa bawat isa po sa amin upang ang layunin po niyo, higit sa lahat, na maipangaral po namin ang iyong mga salita, ang iyong mabuting balita ng iyong pagliligtas. Ang siya nawang amin pong higit na maibahagi sa amin pong kapwa, sa aming sambahayan, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, kamag-aral, kasama sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, o sa anumang mga taong ma-encounter po namin, Panginoon. Tulad ni Paul, O Diyos, ay tunay na magkaroon, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon, ang ganung uri ng pagnanais na magpatuloy at ipagpatuloy ang mabuting at banal na ambisyong ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming pong samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, kaibigan, sa oras na ito ay maaring hindi mo alam at tiyak na kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay, hindi mo alam ang iyong patutunguhan. Ito ang magandang pagkakataon para simulan mo ang iyong buhay, natanggapin mo ang magandang balita na ito, na si Jesus ay namatay, alang-alang sa ating mga kasalanan. Sa gayon, ang sino man sa Kanya isasampalataya, ay pinagkakalooban niya ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinaupuan, sa iyong kinalalagyan? Abot ang tinig na ito ay tanggapin mo itong kaloob na ito ng Diyos sa iyo. Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo at kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Panginoong Yesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Sumasampalataya rin ako na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.
Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula ngayon, Panginoon, aking pong isinusuko at itinatalaga ang aking pong sarili sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po aming Ama. Pagpalain po ninyo ang the rest ng aming fellowship na ito sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.